Okay, sige, pag-usapan natin to na nag-trending na video dito sa TikTok kung saan si Paye ay naging salbahe. Matagal na siyang medyo uploaded pero hindi ko talaga siya agad nakita. Kaya ang nag-send sa akin ay si Zendy, nakikita nyo naman. Yan, sinend niya sa akin tapos sabi ko, ngayon ko lang to napanood Tapos dami na tag sa'yo, buti na lang andyan si Buy Me. Tapos, hala, hindi ko napansin, kawawa naman si ate. Loko tong si Paye. Love you, mami, love you. Ganyan kayo mag-usap ni Zendy. Ito ay nangyari ng Team Payaman Fair Day 4. So maraming mga yumayakap sa akin, umiiyak, and nagpapasalamat na dahil nag-upload ako ay natutuwa sila. Medyo madami nung time na yun pero hindi lahat nasama ko sa vlog ko. Pero ito si ate, siya yung nag-upload na nang salbahe si Payi sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung nangyari sa video na yan, ang trending video na yan ay si ate ay inaabot yung product kay Paye at sabi niya, please apirma ako kay Mami Oni kasi nakalimutan ko. Kanina pa ako dito. Tapos si Paye, sinabi sa kanya na, sabi mo muna, please master. Paulit-ulit niya sinabi yon. Tapos nung sinabi ni ate, please master, tinawanan niya at tinalikuran niya. After ko mapanood yung video, hindi agad ako nakapag-react kay Paye kasi hindi ko siya kasama that time. Sumunod lang kasi ako sa Tagaytay dahil may team building kami. After na nag-live ako, dahil nag-aantay kami sa sasakyan, sa event ni Jowa. So ito, habang live ako, biglang nagkaroon kami ng, oo nga pala, parang doon kami nag-confront. So parang nangyari, parang live reality show. Doon, pinagsabihan ko si Paye, pero tatanggol niya yung sarili niya, tumitingin siya sa mata ko, sinasabi niya na, hindi kasi mami ganito sabi ko kasi pumila siya, which is sinasabi ng babae na hindi naman niya sinabi. Tapos nililigtas niya yung sarili niya at sinasabi niya na, mami kasi tawag dito, may pila kasi yun, sinabi ko naman sa kanya, hindi pa siya pumipila. So mali-mali. At yung babae na umiyak sa akin at nagkapirma at pinagbigyan ni Jansky dahil talaga kay Jansky, editor ko, kaya napirmahan ko yung Fab product na sobrang masaya siya, yun, si Bayan pumansin sa kanya. Ito yung video niya na yun, na nag-explain siya kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Sinabihan ko si Paye na kahit naka-live tayo, mag-message ka at mag-sorry ka. At nilabas ka din ni ate girl na nag-sorry talaga sa kanya si Paye at nag-message. Pero nainis lang siya kasi sinungaling si Paye sa bandang huli. Ginagawa pa din ni Paye na isalba ang sarili niya dahil hindi niya na-feel na sincere ang sorry ni Paye dahil nagsisinungaling. Live na live, kitang-kita, na hindi naman ganyan nangyari. Okay, so uunahin ko yung mga maling nangyari. I-explain ko din ng very light. Day 1 pa lang, may nagsabi ng matanda, wag na lang Lucifer. Actually, may nangyari talagang ganon, na may matanda na bumili ng Fab products, kompleto pa, tapos gusto magka-picture sa akin, tapos sasabihan ni Payan ng, sige pa, pagdating ni Mami Oni, asikasuin ko kayo. Pagkarating doon, sobrang daming tao, hindi ko na napansin kung sino ba ang nauna o ano kasi late na nga ako, gabi na ako dumarating. To the point na wala kaming barikada, kaya anong nangyari, mga bouncers ang nakaganon at nakaistorbo talaga ako sa mga bouncers. Kaya nung time na yon, after ng first day, yung second day, ay nagkaroon ng barricade para pag pupunta kami ay mas maayos. Ang unang mali ay ang pagkakamali namin ng aking Fab team dahil hindi naging maayos ang proseso dahil may mga tao ako na bigla akong iniwan sa ere. At sa mga nakakita, day 1 po wala akong makeup kundi naka-shades ako dahil namamaga po ang mata ko at nakamatinding lipstick lang ako sa labi. Hindi ako nag-ayos ng buhok, nakaporma lang ako ng leopard na jacket at naka-green ako na leggings. Isa to sa mga panood nyo sa episode 3, season 2 ng Toro Family dahil nagkaroon talaga kami ng meeting dahil may mali talaga sa proseso ng Fab. Kumbaga, mga maling tao na pinabayaan kami ni hindi dapat ganoon ang backdrop namin. Late na talaga lahat. As in, sobrang stress na stress talaga ako ng Team Payaman Fair na hindi ko talaga na-share sa inyo. And I hope na sana pag nagkaroon ulit ng fair ay puntahan nyo pa rin po kami and we promise na aayusin po talaga namin yung proseso. Kasi sobrang daming pong tao, hindi namin expect na ganun kadami yung pupunta sa abot namin. Kaya hindi na namin alam. Plus iniwanan nga ako ng mga tao ko after Christmas, mga hindi nagparamdam. Kaya na-stress talaga ako. Pangalawa, may nangyari na nga na may nagalit kay Paye nung first day. So, nung second day, kinausap ko na siya. Kung sino man ang mga mauuna na bumili ng Fab products na nakita mong andon kahit wala pa ako, uunahin talaga natin yan kapag nandyan na ako. Kumbaga, may prioritization na yan kasi nga sila ay nag-antay ng matagal para walang nagagalit sa'yo, Paye. Kasi bata pa si Paye, hindi niya alam yung ganito, yung ganyan. Hindi siya naturuan. Wala siya nun. Kita-kita naman sa live video ko na nabad trip talaga ako kay Paye. Caught on the act yun nabiglang naka-live, nag-open kami, sa isa't isa na ganun. Sa totoo lang, nagpipigil pa ako nun kasi naka-live ako, pero baka mas malakas talaga yung bunganga ako nun kung di ako naka-live. Sa totoo lang.
But still, kinorek ko siya. Sabi ko, Paye, mali ka sa part na yan. Dahil maaalala mo kung sino yung maaga. Nung wala pa ako, alam mo yan kung sino sila na lumalapit sa'yo. Ako nga nilapitan lang ako. Hindi lang po isa, hindi lang po tatlo, hindi lang 5 ang lumapit sa akin na umiiyak. Nung time na yun, marami po. Pero naalala ko yung muka. Kasi bihira At nakaka-touch na, oh my God, umiiyak siya sa akin. Kasi iba-iba sila ng reasons kung ba't sila umiiyak eh. Ang pinaka-naalala ko kasi, kayo yung sinabi ko sa vlog ko is may depression siya and ako yung naging sagot. Si ate naman na nag-upload, ang sabi naman niya sa akin, tandaan mo pag iniiwan ka ng lahat, andito ako. Hindi kita iiwan, nanonood ako sa'yo. Ganun siya. Nakakaloka, naglolo ko yung TikTok camera ko. Wala talaga sa ayos at pagkakamali namin yun. Ayoko nang isisi sa team ko o kung ano man, pagkakamali ko po yun. And yung kay Paye, pakiramdam ko, mali ko rin yun. Na hindi ko siya naturuan kung paano ba dapat ang act niya sa ibang tao. Dahil gusto ko lang pong i-share sa inyo, si Paye po ay lumaki na hindi niya po kasama ang kanyang tatay at lumaki po siya na iba po ang pag-uugali ng kanyang ina. At nilabas naman nila Paye at ni Papi ang buhay nila na nagdadrugs ang nanay nila. Kaya hindi talaga sila naturuan ng tama. Kaya pakiramdam ko ako yung mali. Ako talaga, inaako ko na hindi ko siya naturuan ng tama. Na mali ang power tripping. Hindi ka dapat ganyan porkit nakikilala ka. Gusto ko po na sa akin na lang isisi. At ito lang gusto ko po yun. Mas gusto ko na ako na lang kasi mahirap magreklamo sa isang taong hindi mo pa natuturuan. Lalo na kung bata. Bata pa po si Paye. Hindi ako nang to-tolerate, kaya nakikita nyo kung ano yung journey niya. Kasi kahit ganyan yung ugali niya at naka-reality show kami, gusto ko kahit paano magkaroon ng effect na may chance po lahat ng tao na magbago at masubaybayan yung journey niya na kasama sa buhay ko na mag-grow siya at matuto. Opo, totoo. May pagkasinungaling talagang bata si Paye. At kaya niya talagang tumingin sa mata ko na nagsisinungaling. Hindi ko pa yun mabuo kung paano siya magkakaroon ng tiwala at ng... Hindi ko maayos yung ganon. Pero mas na-excite ako na makita niyo yung journey niya na mawala na yun sa kanya. Yung paggawa niya ng sarili niyang kwento sa buhay niya at sa pananaw niya sa buhay para lang mailigtas yung sarili niya. Kay ate po, gusto ko pong mag-sorry sa kanya. I'm sincerely sorry po. Napagsabihan na rin naman po ako ni Mami and nung time po kasi na yon, mula umaga hanggang gabi talaga, araw-araw, yung ilang araw na nasa TP Fair po ako. So, hindi ko na rin alam talaga. And akala ko rin yung time na yun nakikipagbiruan lang. And syempre, lumaki rin po ako ng walang guidance. Kaya ngayon, napagsabihan naman na po ako ni Mami. And sorry po kay ate kung nabastos man po kita. At hindi ko na lang din po uulitin yun. Okay. Yan po, Mami. So, yun. Sinabi ko na lang kay Paye mag-sorry ka ngayon sa video. Ma-plastikan man kayo, mainis man kayo. Pinagawa ko yung part niya. Please, bear with me guys, sa totoong mga uma-idol sa akin dyan, nagmamahal sa reality show namin kung paano din ako. Sana tulungan nyo ako, magkaroon tayo ng patience sa growth ni Paye. Gusto ko lang din mag-warning sa mga nagko-comment kay Paye. Oo, sige, libre mambash, go lang. Deserve niyang mabash dahil yun ang pinakita niya at inugali niya. Pero, ang hindi ko mapalagpas, yung mga nagko-comment na pag nakita kita, sasampalin kita, kakaladkalin kita, mumurahin kita, mga ganong shit. Sa mga nagtitreat kay Paye, nasasaktan nila si Paye dahil naging salbahe ang ugali ni Paye. Subukan nyo. Nandito ako. Nanay ako niyan. Subukan nyo lang. Kasi ako makakalaban nyo. Kaya ate girl, naiintindihan ko na hindi niya mapatawad si Paye, okay lang. Kasi ako naranasan ko din na hindi ako napatawad ng mga taong nasaktan ko. Gets kita at naiintindihan ko at ipapaintindi ko yan kay Paye. Pero sa mga taong gustong manakit kay Paye, my God, nandito ako. Subukan nyo. Subukan nyo talaga, may legal na action dyan at ako din pwede akong umaksyon. Nang tetret kayo na nasaktan nyo si Paye, dadaan muna kayo sa akin. Yun lang.